morning. I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. Today is a Chinese New Year. Happy Chinese New Happy Year. Chinese New Year. Mga tulog pa yung ibang kababayan natin. Nag-celebrate kagabi sa Lubong. But of course, tuloy-tuloy yung ating mga balita for today. Alright, we're serving you today's headlines. All that before your second cup of coffee. This is Brunch. A petition seeking to declare the 2025 General Appropriations Act unconstitutional was filed before the Supreme Court. Here's the report. Former Executive Secretary Vic Rodriguez and Davao City Representative Isidro Ungab have filed a petition before the Supreme Court seeking to declare the 2025 General Appropriations Act unconstitutional. Rodriguez called the 2025 national budget illegal and criminal. Ang trabaho lamang ng Bicameral Conference Committee is to reconcile, if any, yung mga conflicting figure. Wala na. Hindi sila pwedeng magdagdag, hindi sila pwedeng magbawas, hindi sila pwedeng makialam. Acting House Appropriations Committee Chairperson Representative Stella Kimbo explained that the blanks in the budget were typographical errors, which have been corrected by authorized technical staff. Paano naging typographical ang blanco? Aside from the petition, Rodriguez said they are also studying the filing of criminal complaint for falsification of legislative documents. Meanwhile, House Appropriations Committee Vice Chairperson Zia Alonto Adyong maintained that the budget went through the proper process and approval. The Senate and the House have meticulously discussed provisions and line items in the budget. For News 5, I'm Marian Enriquez. We are One News. Meanwhile, Senate President Chis Escudero welcomes the petition against the 2025 budget. Escudero said the petition should not be feared or considered a cause for concern. He explained that this only proves that the country's democratic ideals remain strong. Para sa akin, hindi ito dapat katakutan, hindi ito dapat ikabahala. Ito'y bahagi ng ating demokrasya. Yun. Actually, in continuation nga dun sa sinasabi ni Senator Chis Escudero, ang kino-question nga nitong dalawa nila, former ES, di ba? Na Vic si Rodriguez. Vic Rodriguez, Saka si yung Ungab. BICAM, Congressman which Ungab. is sinasabi niya, I don't think, sabi niya ganun na po pwedeng yung BICAM report, yung in question, di ba? Hindi yun po pwedeng maano sa Supreme Court because yung GAA talaga yung nasa budget, which is yun yung pinanamahan ng Pangulo, ni Pangulong Bongbong Marcos. And sinasabi niya, and the GAA is not enough daw basis to, ang tawag dito, para ma-invalidate yung GAA. Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, yung role ng BICAM it is not there to edit, to re-edit, to revise. They're just merely there to input kung ano yung mga agreed upon already. The Bicameral Committee naman is not really in the Constitution. No. It's part of the rules ng House when they form a committee to draft or to debate the budget. So parang internal, it's part of the perks of Congress, parts of the power of given to Congress to form a committee that will supposedly form a budget that turns into the General Appropriations Act for signature by the President. Kaya nga daw sinasabi din ni former DBM Secretary, ni Butch Abad. Tama ba? Butch Abad. Kay Pinoy, Panoy ni Pinoy. Oo, Panoy ni Pinoy. Sinasabi nga na baka daw hindi mag-prosper kung ito lang, particularly nga yung BICAM report, yung pag-iinitan, dahil nga daw, meron daw tinatawag na Doctrine of Enrolled Bill, which is presumed enacted in accordance with procedure constitution. In essence, ang Supreme Court will no longer interfere doon sa House and Senate's rule na kasi which flows the principle daw na sinusunod ng House and Senate yung kanilang internal rule, which indicates na yung separation of yung independence of power. In other words, parang para maano yung mga kababayan natin. Ibig sabihin po nun kasi ang Supreme Court, they can only decide upon with all due respect to all branches of government to matters of the Constitution. Kung ano yung sakop ng Constitution natin. Sila, kung kunyari magkaroon ng problema between the executive and the legislative at may bypass sila,
So, ang remedy ng mga tao is to go to the Supreme Court to say, oh, sino ang tama, executive o legislative? Then, the Supreme Court comes in and makes a decision. And from Yes. then on, that decision is parang batas na rin Yes. na pwede mong balik-balikan every now and then pag nagkaroon ng same situation. Yung bicameral committee kasi, it's a Internal product of the powers of Congress, meaning wala sa constitution ng bicameral committee, sila lang po ang nag-form nun, but ang nasa constitution yung power ng Congress to draft the Yes. budget. So ngayon, I think, kung ang ipupush nila dito yung GAA na sinasabi nila na hindi unconstitutional siya in terms of hindi yung education department or education sector, yung nakakuha ng malaking amount which is in the Constitution, baka pwede pa yun. Which is kasama naman yun sa complaint nila. Baka pwede pa yun ma-question din ng Supreme Court. Pero kung yung BICAM, pag-uusapan nila, yung BICAM report, medyo baka tagilid No, sila. hindi. Oo. Kasi yung sa Department of Education, ang pwede i-interpret ng Supreme Court dyan, ano ba ang definition ng education? Is it the sector as a whole that's being kasama ang CHED, kasama yung mga budget Kasi ng school? dun sa ngayon, Or, nakalagay dun yung mga budget daw, nilagay nila yung sa Philippine Military Academy, yung sa Philippine National pero I would Police, surmise kasi college. if with all in regards sa education sector, I think it's the entire sector. It's not only the DepEd. Kasi Yan nga. it doesn't make sense kung isang department lang magiging basihan mo. Oo, na. dapat kasi 'di ba, CHED, TESDA, etc. Pero kasi yung isang pino-point out dito ng grupo nila, former ES Vic Rodriguez, is nakalagay dun sa sinama nila yung sa Philippine Military Academy, yung sa PNPA, which is sabi nila under defense daw yun. Yun yung kanilang Doon papasok ang Supreme kino-question, Court oo. para interpret nila. doon po pwede. Pero kung mismo yung BICAM report ay questionin nila, Hindi pwede. medyo tagilid daw yan. Sinasabi ng ibang mga expert. Alright, in other news, Manila Court has issued a whole departure order against 30 police officers implicated in the 6.7 billion pesos drug haul in Tondo, Manila in 2022. The officers, including Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr., have been charged with violations of the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. The court agreed with the prosecution that there is a likelihood that the accused may attempt to flee the country to avoid arrest. Meanwhile, the Philippine National Police revealed that one of the high-ranking officers involved in the case had already left the country last January 8th. May bail sila dyan yung each of those police na kasama sa mga kanasuhan. Bail bond, 200,000, oo. 200,000. Pero yun nga, dahil sinasabi dito yung isang police na yan, nakaalis na daw na ibang bansa. So ang question dyan, nasaan siya ngayon? Meron bang nag-tip sa kanya na magkakaroon ng ganitong klaseng kaso, kaya siya nakaalis? Hindi yun ang hindi pa natin alam. So May yung kanilang whole departure order included lahat ng ports, seaports, any ports, iba airport. Ang problema, pag dumaan ng backdoor channel, usually paano? kasi based sa salary ng mga police, hindi na wala silang capacity to leave this country and live a life sa ibang bansa. So, ang sabi ng iba, most likely may backer ito. The mere fact na you're trying to detach from... Kasi, compute mo salary mo, makaka-afford ka ba ng bahay abroad, tapos tatakbo ka, wala ka ng sweldo. Yes. Diba? Wala ka ng livelihood, iniwan mo lahat dito. Ibig sabihin, somebody is assisting. Yun ang, that is their interpretation. Hindi po sa akin yun. Yun nga, yung kanina nabanggit ko kanina, lahat ng ports kasama dyan sa hold the departure Airport, order seaport. nila. Pero ang problema, paano pag backdoor channel? Di ba kasi marami nangyari yan. May mga, Si Alice diba, Go. Alice Go, sino pa? Iba't iba pa, di ba, na Michael Yang, na Harry Roque. Walang record kung kailan siya umalis, Walang diba? record supposedly dito sa Bureau of Immigration natin. So hopefully magkaroon tayo ng kakausapin dito regarding this case para mas malaman natin kung ano pa yung magiging detalye dito sa case na to. Kasi nag-ugat nga ito dun sa allegedly na nagplant ng evidence, 'di ba? Na nag-set up sila na apparently by bus. Oo, parang if I can remember it correctly, sinabi nila gantong araw inaresto, nagka-by bus operation, pero when they reviewed the CCTV camera, tapos na yon, no? Parang nangyari October 8, pero ang sinabi nila sa investigasyon, October 9. Yes. Parang ganun. Tapos parang they planted pa the evidence. Tapos yun nga, kaya actually yung office ng DILG, sila yung nag-open ng mga cases nito. And this also prompted them to open other cases
from the start of the drug war kasi nga May nag-ugat na sinasabi may nila. general na lasing daw na Oo. kinausap nila at gumawa ng desisyon habang lasing. Oo, so yun nga. So in question ngayon, as I've said kanina, yung dito nag-ugat is prompted yung investigation ng iba pang mga kaso related sa drug war ni Pangulong Duterte at that time. So tinitingnan nga din na dito in question kakausapin yung iba't ibang mga naging PNP chief kasi nga pinag-uusapan dito of course yung Actually, command responsibility. Meron din there is an issue a long time ago about a person na taga Pasig na may drug case sa Quezon City. Tapos ang Quezon City Police pumunta sa Pasig. Oh, wala naman siyang Wala jurisdiction siyang jurisdiction doon. yun. So they invited him to a ride along. Kilala ko tong tao eh. They invited this person to a ride along to Quezon City. Tapos doon nila sinetap ang fake bypass sa Quezon City para yung jurisdiction ng kaso would fall sa Quezon City because wala silang hard evidence sa previous case. So, na-inquest siya at lahat, na-detain sa Quezon City Jail for a long time. Na-dismiss din yung kaso because Because of nakita that. na may mga irregularities in the way... Yung mga procedural na procedural irregularities in the way he was detained. Oo. So, parang looking back, sinasabi nila, they hope to clean up yung mga Yes. processes. And this is where sinasabi ni Congressman Ace Barbers na kausap natin comes into play. Yung pagkakaroon ng Internal Affairs Service not under the PNP chief. Yung tipong independent yan. Kasi kung may iayas ka na may ngipin, matatakot ang ibang police officers na Para hindi PNP mismo yung Hindi. boss nung nung May sarili IAS. sila, may sarili Oo. sila. Ay, isa din sa sinasabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, yung aside sa paglilinis ng mga proseso, yung pagkakaroon ng specialization ng mga police. No? Kasi nga apparently wala pa rin pala tayong ganun. Well, first off, kulang pa tayo ng policemen per precinct. So, yung recruitment, kailangan mag-double time daw. All right, coming up, the assault complaint filed by a police officer against Vice President Sara Duterte has been dismissed. And the Comelec and video sharing app TikTok have signed a deal ahead of the elections. Para saan kaya ang deal na ito? We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching Brunch here on One News. Happy Chinese New Year sa ating mga brunchies for today. Yes, January 29, Chinese New Year. Ano ba ang nyo? Chinese sign nyo, zodiac sign nyo. Diba? Oo. Ako rat, Ibang ikaw. ano na to? Rabbit. I think I'm Rabbit. Rabbit, Swerte 1975. din daw mga rabbit ngayon eh. We have Hopia, of course. And Tikoy. Hindi mawawala ang Tikoy kapag Chinese New Year. Ito, mag-greetings muna tayo quickly on Facebook. We have Ralph Domingo. Happy Chinese New Year brunch daw. Enjoy the Tikoy and Hopia. Si Mina Benales of the Jesse Mendez family. Good morning daw and Happy Chinese New Year. Si Elsa de Guzman, shout out. Si Migs, Happy Chinese New Year. Sam Pokemon Go, good morning. Na late daw siya manood pero she's watching na rin daw. Yan. Si Ralph Domingo, nabati mo Nabati ba? ko na si Ralph Domingo. Of Happy course, Chinese New Year, sabi Ate niya. Mina Benales, Yes, si Atita binati ko. Esther Abaya, of course, lagi nanonood sa atin. Si Jerry Yang, si Marjorie Tan, and of course si VJ, si Vladimir, yung kanyang brother as well, and si Ate Ringo. Si Mother Earth, good morning sa'yo, Mother Good Earth. morning! Oo. And of course, si Tito Naldi, Tita Daisy, at saka Kuya Jopet Cancio from Antipolo, yan nanonood sa atin. Uy, sarap, lamig. Oo. Si Ronald Maxtay nanonood din sa atin. Si Summer Cabrera, bumabati din siya ng Happy Chinese New Year sa atin. And later on pa, Ito may iba pa- pahabol lang daw isa, Bong Bautista, kung Hifa Choy daw. Yun. Alright. Okay. Sige, tayo ay magbalita na. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. The Comelec and video sharing app TikTok have joined forces against fake news ahead of the midterm elections. Here's the report. Election candidates are expected to tap social media influencers in their campaign. That is why the Comelec is planning to include influencers' talent fees in the Statement of Contributions and Expenditures or SOSE of those running for office. Just to ensure equal opportunity. Kasi hindi naman po lahat ay makakapag-avail ng influencers. Kasi kung lagi sasabihin kasi sa amin na libre yan, kasi kaibigan, kakilala, napakadali po kasing sabihin yung ganon.
The poll body will decide on the matter before the campaign period that will start on February 11. Nevertheless, all SOSE will be publicized on their website. Meanwhile, Comelec and video sharing app TikTok signed a memorandum of understanding. This aims to fight misinformation, disinformation, and fake news. Political advertisements are now also prohibited on the platform. We don't ban political expression on the platform. People are free to express themselves politically on TikTok, but we don't allow politicians, governments, and political parties to make money on the platform. The Comelec also plans to be more stricter in surveys that are being exploited by some candidates. The poll body said it should be indicated whether the survey was commissioned and how and where it was conducted. For News 5, Mon Gualvez, we are One News. Ito yung sinasabi ni Chairman George Garcia. It's very tricky because if you're going to isasama mo to sa expenditures ng isang kandidato paggamit ng TikTok and you're defining the talent fee. Iba kasi ang celebrity per appearance. Kunyari sa isang video, pwede mo i-quantify yan eh. Ang problema kasi sa isang content creator, influencer, usually this influencer makes videos 10 to 15 seconds lang. And ang bayaran, ang gawain niya is hindi isang video lang. He has a series of video. For example, ito, bigyan kita ng allowance, 50,000 sa isang buwan, di ba? Bahala ka na. And this content creator can come up with, 1,000 videos kung ano. Yes. So you have to Depende define sa kontrata how nila. do we measure this? Kasi ang sabi ni Chairman George ay yung talent fee. Pero other people would say, why don't you try to measure it per video? Kasi ang TikTok and like sa Facebook, ang ginagawa nila, I remember in interview natin si Chairman George, they're trying to trace already mga declared accounts, official accounts ng mga politicians at sine-check nila yung boost receipts. Kasi sa loob ng Facebook, meron yung internal boosting. When you boost your post for a certain price, that's traceable. Sa TikTok, may ganun din na feature, pero they're talking about the actual content creator. Yes. Di ba? Yun nga, sabi Antayin natin yung guidelines nila the question dyan, is, paano ako sinabi nga, libre lang yan eh, kaibigan ko yan. Yun na nga That happens naman talaga. Diba kasi pwede sabihin nila, well, gumagawa ako nito to help. Kasi I believe in that certain candidate. Paano yun? Diba? Parang Kasi, yung nangyari sa last election, di ba? Madaming naglabasan for PBBM, madaming Yes. naglabasan for the Pink Movement. Pero all of them, makikita mo naman, at least most of them, makikita mo kawang gawa eh. Oo, talagang advocacy nila yung pinili nilang kandidato at the time eh. Ayun. So, pero yun nga, gusto kasi nila isama ito dun sa SOSE, which is, yan ay parte ng guidance ng Commission on Elections para sa mga kandidato. Dahil pag di sila nag-declare ng tamang SOSE, grounds for disqualification din yun. And a lot of legal experts as well ang nagsasabi, noon pa, di ba, na dapat na ay update na tong batas na to kasi napakatagal na itong batas na to. Mababa pa noon, di ba? Parang 3 pesos per yung campaign spending 3 pesos Per voter. per candidate Per kapag voter. kapag Per voter. kapag Registered voter. ang tawag doon, may party. Oo. Tapos pag independent naman 5 pesos, 'di ba? Pero more than anything, dapat yung sa influencer, dapat hanapan nila ng paraan yung troll farming. Yes. Because a lot of these people, last 2 elections, trolls ang nagpanalo sa mga presidente. Halos yeah. So that's why how do you trace this? Because alam mo, ang laban ng mga smaller candidate na walang pera pang billboard or TV, ang laban nila is social media. If you're gonna restrict this, mahihirapan yung smaller candidates. Totoo. Kasi yun lang naman ngayon talaga. nga lang di ba, even before nag-start yung filing ng certificate of candidacy, nakita nila yung ibang mga kandidato, napakataas na ng spending nila sa social media. May iba, ang laki-laki ng billboard dyan sa Ang laki ng mga billboard nila. Tapos yun nga, well, pagdating naman sa iba pang mga gagawin ng partnership ng between Comelec and TikTok, nakalagay din doon na of course yung lagi natin pinag-uusapan dito yung mis and disinformation. So there will be a partnering with several organizations as fact-checkers para to make sure na walang misinformation or disinformation dahil tulad nga na nabanggit mo kanina, maraming mga kandidato for the past 2-3 elections ang nakinabang sa Facebook, sa social media, 'di ba, sa TikTok at base yun iba sa mga mis or disinformation. Parang may nangyari na sinabi that yung atrocities na nangyari sa martial law never happened, sabi. Oo, na iba. Now, it's okay naman daw sabihin yung mga nangyaring atrocities sa martial law, sa tingin ko, hindi ganun kagrabe, opinion ko lang. Kung ganun daw ang
statement, pagda-draft ng statement ng isang influencer, baka tanggapin pa yun as, okay, opinion naman niya yan eh. But araming post nagsabi, it never happened yung atrocities. Parang that is disinformation Oo, because that's it's on the record disinformation. naman in courts already that there were atrocities. Oo. Ang hindi lang yung mga human rights violations. hindi lang officially direct proven is sino ang cause nito, di ba? Some would say the Marcos family, some would say iba-iba. Pero it's not yet. Walang finality sa ibang kaso eh. Para sabihin nila, if you think na it's not ruled in finality, ang gawin ng influencer, opinion ko po. Gumanon sila. Oo. Kasi kung hindi, kung pine-present niya as gospel truth, it becomes fake news. Ang isa pa sa nakita ko doon na okay doon sa provision ng partnership between Comelec and TikTok ay yung use of AI. Ibig sabihin, kailangan ideklara ng isang content creator na itong ginamit ko, itong ipinopost ko nito ay AI generated. Otherwise, mawawala siya sa In other words, yung video. yung video. All right, in other news, the National Price Coordinating Council is expected to release its formal recommendation to declare a food security emergency for rice within 2 days. During a House Quinta Committee hearing, lawmakers expressed disappointment over the delay in declaring the food security emergency. Guys naman, nakailang hearing na tayo. Nakalimang quinta hearing na tayo. Kailangan nyo nang i-declare na meron tayong emergency because clearly merong extraordinary price levels. According to the Department of Agriculture, they have yet to formally receive the recommendation from the NPCC. Once received, the DA will need an additional 2 days for review. The Department of Trade and Industry said it's now only a matter of ensuring the correct terms are used in the declaration. Hindi naman sa ayaw. I think it's more of the wording of the formula for declaring extraordinary price to support the declaration. Oo. Kasi sabi nila nung una, January 22 ngayon, January 29 na wala pa rin yung declaration. So, ano nga yung mga factors ng, or Wording yung cause of delay Yan na naman nung tayo sa wording. announcement or declaration ng food security emergency. Fill in the blanks na naman ba? Pero ayun nga, no, kasi ito, for context, ang sinasabi nila, the only reason or 2 reasons, according sa ating batas na po pwedeng magdeklara ang ating bansa ng Food food security emergency. emergency is, first, of course, wala nang supply. Number 2 is yung sobrang Uncontrollable taas. prices. Oo, ng presyo. Kasi yun nga, even if napababa yung taripa para sa mga imported rice from 35 to 15%, ganito pa rin, mataas pa rin yung presyo ng mga bigas sa mga pamilihan. Controlling the import-export market is just a temporary or short solution of stimulating It is. overall prices. What we have to fix is yung supply chain natin and the production output. Kasi yung production output natin maganda. Ang problema, nagbabottleneck pagdating sa gitna. Iipitin ng mga middlemen and then nagkakaroon ng shortage, tataasan nila yung price para ma-justify. Yes. O minsan, di ba, may mga taguan pa ng mga stocks ng ng bigas. They will hold it para makontrol mag-panic. nila. Para magkaroon mag-panic ng yung market. Walang supply kuno. Pero itong gagawin nila dito is kukunin nila yung bigas mula sa buffer stocks ng NFA sa mga warehouses nila kasi marami-rami daw yun yung ibebenta nila para mag-level doon sa playing field kumbaga ng mga supply ng bigas sa market. Dahil pag alam naman natin law of supply and demand, pag maraming supply, medyo bababa yung yun yung kanilang magiging goal ngayon. Pero yung declaration until now ay wala pa. Tapos yung end-to-end na nagsasuffer. Nagsasuffer yung sa farm area from the farmers, tsaka nagsasuffer din yung consumers. Yung nagbe-benefit kung sino man yung mga nangiipit sa gitna. Right. So, abangan natin yan kung kailan nila gagawin yan dahil syempre nag-aantay yung ating mga consumers sa mas mababa. So, I think, ngayon kasi merong maximum suggested retail price para sa mga imported rice, which is 58 pesos. MSRP. So, pag nailabas nila itong mga buffer stocks ng NFA from their warehouses, baka daw may 38 or 39 pesos if I'm not mistaken. So, tinanong naman dyan, hindi ba mawawalan tayo ng supply from NFA? Kung halimbawa, kasi alam naman natin ang mandato ng NFA ay ilabas yung kanilang mga stocks kapag may mga calamities, etc. Hindi naman daw kasi by Feb or March
ay anihan na ulit. So magkakaroon ulit sila ng stock. So now from rice, let's go to the electricity because the Manila Electric Company or Meralco has announced plans to file an application to refund a total of 19 billion pesos to its customers. The refund covers the difference between Meralco's actual weighted average tariff and the approved rate of 1 peso and 35 centavos per kilowatt hour from July 2022 to December 2024. The company intends to implement the refund over 36 months. This will result in a reduction of around 19 centavos per kilowatt hour for residential customers. The subsidiaries of Meralco, Aboitiz Power, and San Miguel have sealed a $3.3 billion deal to build an integrated liquefied natural gas facility. A joint venture including Meralco Power Gen will acquire the Batangas-based LNG import and regasification terminal. This will process, handle, and deliver the liquefied natural gas requirements of several power plants. The multi-billion-dollar financial close came a month after the Philippine Competition Commission approved the mega deal. All right, don't go away because we're not done yet. Stay with us. Welcome back. You're still watching Brunch here on One News. Happy Chinese New Year sa atin lahat. And of course, yung nasa table namin, tikoy, Sarap. nasa box pa. Hindi, yung tikoy hindi ko pa nakain. Mamaya Hindi pa siya naluluto. mamaya namin lulutuin to. But we have hopya here. I've been kinakain ko eating to it, ang sarap. Kinakain ko to noon uncooked. Ala, hindi ba sasakit siya mo dun? Huwag niyo pong gayahin yun, ha? Hindi, ako lang yun nung bata ako. Oo. Pero ayun nga, masarap itong yung hopya natin. Hopya monggo ata yan. Hoy, good morning sa lahat ng brunchies natin. Thank you for joining us kahit holiday. Alam ko, this is your rest day from preparing breakfast sa mga chikiting. Walang Pagdadrive, pasok kasi. paghahatid sa school. Or kaya pagpapasok sa work early on, wala rin traffic sa daan. Oo nga. Ito yung pagkakataon Sabi ni natin. Barbie, walang traffic sa daan daw. Maganda. Oo, maganda. Okay, batiin ko lang itong si Bong Bautista. Itong si John Aquino nanonood din sa atin. Si Nose balibaligtad yung niya, Nose Te Ipsum. Happy Chinese New Year. Year of the Snake, be careful sa mga ahas. Baka maahas daw. Ang dami naman talaga ahas Oo, dyan. si Mer Abad, of course. Oo. Nanonood sa atin. Oo. Okay, sige, let's continue with our news. Now, the Quezon City Prosecutor's Office has junked the complaints of direct assault, disobedience, and grave coercion filed against Vice President Sara Duterte and her security detail. In a 13-page resolution, the prosecutors said there was insufficient evidence to pursue the case. The complaints filed by Lieutenant Colonel Dr. Van Jason Villamor stemmed from a disruption that occurred last year during the hospital transfer of Duterte's Chief of Staff, Zuleika Lopez. The incident took place at the House of Representatives and the Veterans Memorial Medical Center. I remember this. Yeah. Yung scathing nag-press con sa Zoom. Yes, Same oo. time Kasi si 'di ba dapat VP Sara. for context lang, itong si Zuleika, yung Chief of Staff ni VP Sara. Cited in contempt. Cited in contempt ng Congress dahil dun sa kanilang ongoing hearing na hindi niya masagot yung mga tinatanong doon. Tapos ililipat siya ng detention, which is parang nag-panic attack siya, and VP Sara, being her boss, went there to support her. Tapos nung dapat ililipat na siya sa detention, yun na nga, gusto nila VP Sara ay ilagay siya sa Veterans Memorial Hospital. Tapos nagkaroon ng parang mga tulakan, sigawan dyan. Pero sinasabi nga dito ng prosecutor, hindi daw, ito, I was reading it kanina, sabi nilang ganon, the resolution explained that in order for an act to be considered as direct assault, the use of physical force must be serious and must be more severe than just slapping and punching. So slapping and punching is not considered
direct assault according to the report. O, 'di ba? Parang Then what is direct slapping and assault? punching. Tapos kasama din dun sa report Kasi nila. ang next level dyan is physical Diba? Alam, injury. bubugan talaga. Pero slapping is not direct assault at saka punching. Well, Yun ang sinabi sa ng prosecutor yan, hindi sa court yan. Oo, yun ang sinasabi nila ng prosecutor. Pero sabi ng iba kasi sana all daw may protection ng Vice President. Kasi in the past, madaming mga witnesses sa mga committee hearings na yan na wala naman backer na ganyan. Lilipat nila, ilipat. Sumusunod naman sila. Ito nagkaroon ng commotion. Ang sinabi naman ng police kasi, yung in the course of their duty, meron humaharang na isang tao na that's preventing them from and threatening them. Siya at saka sila Chika, di ba yung kanyang Yes. on Just threatening them. Hindi naman sinabi kung anong klaseng threat, pero threatening them. Siguro, I guess, because the mere fact that you're the Vice President of the Philippines at ikaw isang police officer lamang, may fear factor din yan. At saka yun, sinasabi din doon sa resolution na yun na hindi rin daw nagkaroon ng pagkakataon na tawag dito yung ibang mga, kumbaga, walang nag-corroborate nung kanila mga statement na ito ba totoong nangyari to, meron ba talagang tunakan. Tignan Sa nila yung video video. ba? Hindi ba yun Hindi ba yun papasa? Yung ibang policemen na nandun, hindi mag-testify sila. Oo. Diba? Yeah, Kasama dun sa resolution na nakita ko. Sabi, hindi daw, yun, yung... Well, call ng wala daw prosecutor yan kung gusto niya magpasa ng kaso. Diba? So, pero moving forward, sabi nga nila, sana nga all. May prosecutor. So, sana- Pero hindi, hindi pa rin naman tapos yung isa pang kaso na may probe pa na nangyayari, di ba? Against Vice President Sara Duterte yung sa NBI, which is yung threat na. Alam ko, di ba? Tapos na ba yun? Alam ko tapos na pero wala pang rini-release na Oo, wala pa. Di ba wala kung pa rin. kakasuhan ba or what, di ba? Or kung ibabalik daw sa NBI ang kaso to gather more evidence, hindi pa nila nasasabi officially. Ay, Kasi parang nabasa ko rin dun sa resolution, sinasabi din nila dun, isa sa mga defense nila ay hindi rin man din daw enough, nakapag-provide ng enough evidence kung ano yung naging sitwasyon or kalagayan ni Dr. Sino yun yung doktor na natulak after the incident. So, in hindsight, parang hindi nila alam kung ano nangyari sa kanya talaga. So, hindi nila ma-determine kung talagang direct assault yun or what. So, yun yung nangyari. Yeah. Okay. All right, in other news, senatorial candidate Ping Lacson believes that there is a need to reform the law that covers penalties for espionage. This is in light of the arrest of Deng Yuangin, a Chinese national accused of being a spy in the Philippines. The former senator said the NBI and PNP should have foolproof evidence that will directly link Deng to spying activities. Lacson also reminded that under Commonwealth Act 616, the penalty for the crime is only 6 months and 1 day to 6 years. Di ba binanggit ko yan sa'yo kahapon? Kasi this was an interview to sa Storycon Yeah, I heard yesterday. Pero earlier yesterday, di ba pinag-usapan natin yan tungkol nga dito sa alleged Chinese spy na nahuli, na dapat nga daw i-amend yung law regarding the espionage. Oo, kasi Yes, you were saying. yung 6 months could be, kunyari, time served habang the case is happening. So, walang deterrent yan. If a spy, for example, is paid, ito, $50 million, mag-spy ka sa Pilipinas, kahit mahuli ka, okay lang. Okay, after 6 months, out ka na It's not really deterrent. Kaya sinasabi ni Senator Ping Lacson, former Senator Ping Lacson. Lagyan mo ng ipin yung batas. Sabi niya, he was saying, why not try reclusion perpetua or life sentence? Yes. Para Tapos matakot talaga. din, yung lakihan din yung penalty. Kasi parang, if I'm not mistaken, 50,000 lang ata yung yung ngayon daw, lakihan, gawin nyo ng... Tsaka, at the end of the day, matatapos naman daw itong usapan na to kung spy o hindi spy, is tignan yung permit. Yung actual permit ng company to do that, yung mapping around these specific areas. Pero ang question nila is, okay, legit company ka nga, but does that mean you're allowed to map areas that are critical to national security? Kasi may mga, yung parang, ang pino-point out ng AFP, para doon tayo sa ibang side naman, pino-point out nila is yung mga EDCA sites natin, kasama doon sa mga na-map out, allegedly nitong Chinese spy na nahuli allegedly as well. On the other side naman, sinasabi nila na paano naman lang naman to, self-driving car company lang to, ito talaga yung mga ginagamit. Hindi naman. Ang self-driving car company, that's not the actual self-driving car. This is the
car that maps out the roads para pag nagmaneho ang self-driving car, meron data siya. Ang problema, yung gathering data, ganyan lang ang gamit mo. Bakit ganun lang? Kasi diba have sinasabi you seen nga yung natin, nabili lang daw, pwede daw bilhin online yung mga Kaya nga, gamit, ang tapos point- na-assemble. Kaya ang point, you're supposed to be a big company with plenty clients all over the world to map out areas kung saan very critical ang self-driving cars kasi walang driver yan. Tapos ngayon, ganyan lang ang gamit mo. Have you seen yung self-driving car mapping, yung mapping cars ng Google sa US? Napaka-high-tech. So kung malaking kumpanya yan, ba't lang yun ang gamit Well, mo? apparently nga, kasi parang feeling ko, malaki naman sila dahil internationally, they have clients. That's what I'm saying. They have clients in The sa US, Taiwan. Taiwan. Malaking company ka, where are your official cars that do the mapping? Makeshift to eh. You have to remember also... Saan yung office niya dito sa Philippines? Ay, hindi diba? ko alam. Basta tignan nila yung permit, tsaka tignan nila yung permit to map out the area. Oo. At saka dapat tignan din yung kumbaga ina-allege din nung side nung sa side nila Teresita Angli, yung advocate na nagtatanggol dito sa nahuli na allege na spy, na meron din daw pagkukulang yung PNP in terms of yung procedure nila sa pag-arrest dahil daw parang may pinakausap slapping sa incident pa, tapos hindi pinakausap sa embassy, sa consular offices. Yun yung mga nirereklamo Dapat binigyan ng nila. access ka agad sa embassy. Oo. Alright, in other news, we just welcome the Year of the Wooden Snake. Now, let's take a look how Binondo, the oldest Chinatown in the world, celebrated the New Year. We have mobile journal Ivan Tarinque with the report. Ramdam na ramdam ang masiglang diwa ng Chinese New Year. At isa sa pinakamasiglang lugar ay ang pinakamatandang Chinatown sa mundo, ang Binondo. A day before Chinese New Year, crowds already gathered in Binondo, the world's oldest Chinatown yesterday. The streets of Ongpin came alive with vibrant dragon and lion dance performances, drawing cheers from spectators. Adding a unique charm were children showcasing their creativity with DIY lion dance costumes, capturing the attention of many. Visitors also flocked the shops selling Lucky Charms, a tradition passed down through generations. Dito po kami napalaki ng nanay ko po. Namana po namin yung kahiligan ng nanay ko sa amin po. Lucky Charm bracelets are a hit among shoppers, priced at an affordable 50 pesos. Other popular items include Lucky Gabi, Luya, and Palay, starting at just 35 pesos. For some, the trip to Binondo is about experiencing Chinese New Year celebration firsthand. Dito kasi iba yung pag-celebrate ng Chinese New Year, talagang parang bongga na parang New Year talaga katulad ng sa Pinoy. The celebration of the Year of the Wood Snake continues with a golden parade featuring traditional lion dances, floats, and other cultural performances, starting at the old post office. Authorities, however, are reminding everyone to stay vigilant as pickpocketing incidents often increase during these crowded events. Sa energy at sigla na puno ang mga kalsada ng Binondo, malinaw na ang Chinese New Year higit pa sa isang selebrasyon. Ito ay isang tradisyon na nag-uugnay ng mga henerasyon at kultura. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Now let's check in on the situation in Binondo, Manila for the celebration of Chinese New Year. We have mobile journalist Amy Atienza. Amy, happy Chinese New Year sa'yo. Hey, Amy. Chinese New Year, Angela and Diego. Hoy, Amy, of course, ang tanong dyan, kamusta na dyan? Marami bang tao right now? Yes, actually, kanina pagdating ko dito around 9 a.m. medyo kaunti pa yung tao. Pero right now, it's 10:45 a.m. pero sobrang dami ng tao. At dito nga, kung makikita nyo naman, sa likod ko pa lang, napakarami ng dumadaan. At hindi pa ito talaga yung area of vicinity ng celebration for the Chinese New Year. At yun nga, kanina nakausap ko din yung mga otoridad. Sabi naman sa akin, asahan daw na mas marami pa yung tao around lunchtime. Kasi yun nga daw yung oras ng simula ng mga programa dito sa Binondo. At yun nga, meron tayong inaasahan pa na program din dito. Kung makikita nyo sa likod ko naman, dito naman sa area, ayan, meron tayong nakaset up na parang arena or kaya parang mga event place para lang din daw asahan natin na magkakaroon ng event dyan at around 2 p.m. So yun, so far, napakarami talaga ng tao, bata, matanda, at ilan pa nga Filipino-Chinese community, pati na rin mga Pilipino na talagang gustong makisaya ngayon Chinese New Year at para na rin sa lubong ang Year of the Snake.
Amy, ano yung mga tent dyan na nasa likod mo? Marami, sunod-sunod siya and may mga tao na natatabunan siya ng tao so hindi namin nakikita. So ano-ano yung mga nandoon sa loob ng tent? Well, dito, syempre, hindi mawawala dyan yung mga binebentang pampaswerte. So, kung makikita natin, meron dyan mga palawit. Actually, na nakausap ko yung nagbebenta, sabi nila 35 pesos to 50 pesos yung halaga ng mga binebenta nila dyan na Lucky Charm. Meron din dyan mga binebentang figurines, 35 pesos yung pinakamaliit, habang 100 pesos naman yung pinakamalaki. So, kahit anong display yan, talagang binibenta nila. So, konting walkthrough muna tayo dito sa Binondo. So, ikot ko kayo. Sige. Sige, go ahead. So, ayan, marami talaga mga tents dito sa So, ito yung madalas na pinipictura ng mga tao talaga. And mamaya kasi may inaasahan ng event na around 3 p.m. So, may mga stalls dito na empty pa, pero lalagyan daw yan ng mga pagkain. Meron na dito nung konting mga pagkain din na binebenta. So, bukod din sa Lucky Charms, tsaka mga pagkain, syempre, meron din silang binebenta dito na parang konting souvenir ba, para sa mga turista naman, sa mga foreigners na pumupunta din dito. So, dito naman sa likod ko, meron diyang konting booth, maliit na booth, para kung sinong gusto magpa-picture, talagang makapagpa-picture na sila dahil minsan nga lang din naman mangyari itong Chinese New Year. Once a year lang talaga yung celebration. So ayan yung mga dragon heads, lion heads na makikita natin. At meron din dyan mga mascot. Pero for sure, most likely, nag-iikot na sila ngayon. And dito naman, punta naman tayo dito sa medyo labas na area. Doon tayo sa may Binondo Arc. Makikita natin na sobrang dami na talagang tao. Actually, nakabantay na yung mga otoridad dito dahil nga sobrang nagkakaroon na ng block of people dito sa Binondo at yun nga, hindi kasi close yung daan dito sa may harap ng Binondo Church. Kaya ayun, sinusubukan nila i-limit yung dadaanan ng mga tao sa gilid-gilid lang para hindi daw naman, para maiwasan daw yung mga... Amy. Yun nga, Amy, gusto ko tanongin, sabi mo kasi ang dami na nga tao, tsaka baka magkaroon ng bottleneck sa traffic dyan. Mga gusto pumunta ng Binondo, how far can you take your car going there? May isang area na dapat ba iwanan mo na kotse mo at maglakad ka na? Actually, pag simula nyo dun sa Binondo Arc, dapat nang bumaba dahil sobrang dami na ng tao. At merong mga areas dito, katulad na nga lang nitong street na to sa likod ko sa may Titana Palace. Sarado na yung daan dyan, so hindi na pwedeng dumaan yung mga sasakyan, maging mga motorsiklo, pati na rin yung mga tricycle. So, ayun yung mga daan na kinakailangan natin abangan. At dito natin sa may area ng Ongpin, sobrang daan. Nawala si Amy. Amy? Wala signal. Oo, mahirap yung signal. Madami kasi ng tao doon sa area kasi may mga activities silang gagawin dyan. Of course, aside doon sa mga pagkain, Starting mga pampaswerte. Ayun, si Amy. Amy, are you back? Amy, go ahead. Yes, so sa area ng Ongpin, hindi pa naman close yung daan dito sa Ongpin Street. Pero yun nga, napakarami ng tao. So, kung ayaw nyong matraffic at gusto nyo iwasan yung dami ng tao, talagang wag na muna kayong dumaan dito. And kung galing naman kayo ng Quezon City, aabutin lang naman kayo ng 40 minutes kasi walang pasok ngayon ang mga eskwelahan. So, na-announce na special non-working holiday ngayon ang Chinese New Year, January 29. So, walang mga pasok. Luwag naman yung mga daan papunta dito from Quezon City yan. Amy, nasabi ba sa'yo dyan kung ano yung mga dapat na pampaswerte na bilhin para ngayon sa Year of the Wooden Snake? And of course, yung mga pagkain din na pampaswerte. Actually, wala naman silang sinabi kung ano yung dapat bilhin. Pero ang pinakamabili talaga dito ay yung mga palawit, saka yung mga figurine ng wooden snake. Kasi sinasabi nila na yun daw nga magiging swerte, magdadala ng swerte ngayong taon. At kung makikita natin, dun sa may area naman ng Binondo Arc, meron kasi doon nga sikat na dumpling store. At ang nakausap kong pamilya, tradisyon na daw nila yon na bumili doon at kumain dun sa dumpling store dahil yun daw yung nagbibigay ng swerte sa kanila. So iba't ibang traditions and mga paniniwala yung ginagawa ng mga Filipino-Chinese dito sa Binondo para nga maging pumasok yung swerte ng Year of the Wooden Snake.
Kagabi kasi nagkaroon sila nung ano, 'di ba, yung welcoming of the new year, may pa-concert din sila, may mga fireworks din sila diyan most especially. Pero ngayong araw na to, bukod dun sa nabanggit mo kanina na inaantay nila diyan na event, ano-ano pa yung magiging highlight at hanggang anong oras po pwedeng pumunta diyan yung mga kapatid natin para makisali sa celebration ng Chinese New Year? Actually, starting 2 p.m. later, magkakaroon na ng assembly sa May Manila Post Office dahil doon daw magsisimula yung parada kung saan magkakaroon ng different lion dances and dragon dances na pamumunahan ng iba't ibang dance groups mula dito sa Binondo. So ayan, simula doon, kakanan sila papuntang Jones Bridge at iikot na sila hanggang sa makarating sila sa Lucky Chinatown. At dito nga sa Lucky Chinatown, inaasahan din na mayroong mini concert na mangyayari. At yun nga, para din makikita at makisaya ang mga Filipino-Chinese at maging yung mga turista na bumisita talaga dito sa oldest Chinatown in the world dito sa Binondo, Maynila. So yun yung mga dapat abangan. At mamayang gabi, inaasahan din na may konting fireworks display pa katulad na nangyari kaninang madaling araw. Pero yan ay alamin pa natin at i-confirm pa natin sa mga authorities dito. Pero yun yung mga inaabangan talaga ng mga dumadalo dito sa Binondo. Oo. Amy, speaking of authorities, sa dami ng mga tao ngayon dyan, and I'm sure kakapal pa yan as the day goes by. Paano kapag may mga emergencies na nangyari dyan ngayon? Like for example, may mga nawala na mga kaanak, or wag naman sana, of course, or may mga nahilo, at iba pang mga reklamo. Paano sila makipag-usap sa mga otoridad dyan? May visible ba ang authority dyan ngayon sa area na yan, Amy? Yes, actually, iba't ibang authorities din nandito. Meron ding SWAT na nakaantabay dito, pati na rin mga barangay tanod mula dito sa Binondo yung nakaabang para nga daw kung may concerns bukod sa kawalan ng gamit, dahil yun daw yung talamak ngayon dito sa Binondo, talagang yung mga health concerns din kasi ngayon napakainit and kanina napakalamig naman. So paiba-iba din, pabago-bago yung panahon dito sa Binondo. So in case lang na may mahilo, may malalapitan ka namang mga otoridad. Kung makikita nyo sa likod ko, nandiyan naman yung mga enforcers talaga. So ayun, antabay sila dito. And also, just in case na parang marami nagtatanong kasi medyo outdoor activity to, kung saan ba mag-CR. Meron mga designated portalets na nakalaan dito para sa mga makikiselebrate sa Binondo. Dahil yun nga, inaasahan nila na mas marami ngayon tao. Marami din ang kinakailangan ng comfort room. So may mga portalets sa every corner naman ng streets dito sa Binondo. Ayun. And finally, Amy, before we let you go, ano yung mga tips at reminders na pwedeng ibigay sa mga papunta pa lang dyan para makipag-celebrate sa Chinese New Year? Yes, ayun nga, isa sa mga pinapaalalahanan ng mga otoridad ay dahil nga talamak ang magiging na siguro, sana wag naman, pero talamak daw talaga nakawan sa ganitong kataong lugar, talagang ingatan daw ang mga cellphone, pati na rin mga gadgets. Kasi kung makikita din natin dito sa Binondo, marami yung mga may dala na camera. So, make sure daw na isabit ito at ingatan, nilagay sa ligtas na lugar. At bukod pa dyan, siyempre kung may mga kasama kang bata, wag iwanan na talagang intindihin, hawakan, para hindi daw mawala. And yun nga, magdala na rin ng tubig dahil napakainit nga daw na magiging panahon at dahil madami nga ang tao nga pupunta dito sa Binondo, lalo na mamayang mga 12 noon. Oo, hanggang anong oras pala magsasara yung mga restaurants dyan, yung iba't ibang mga establishments? Kasi yung iba ngayon, may pasok yung iba at gustong humabol para mamaya. Yes, actually, yung ilang mga restaurants din naman na nakausap ko dito, katulad ng ating mga dumpling stores, pati na rin yung mga stores na nakaantabay dito, inaasahan na hanggang around 8 p.m. lang sila dahil nga magkakaroon na ng mga programa, pati yung mga parada. Yung ilan naman, sabi nila hanggang mga around 2 p.m. lang sila, tuloy na sila, makikisama sila dun sa parada na inaasahan din natin mamaya. All right, thank you for those updates. That was mobile journalist Amy Atienza. Happy New Year. Happy Chinese New Year once again. So talagang dyan mo aasahan yung maraming tao na pupunta dyan sa Binondo. Dahil nga, of course, yan ang oldest Chinatown. Tsaka yung mga gusto pumunta pa, siguro, just leave your cars na lang a distance away. Tapos mag-commute na lang kayo, di ba? Para walang stress. Kasi the stress in parking
Yes. Masisira lang araw nyo. Yesterday pala, I saw sa news yung kanilang pagsalubong ng New Year, di ba? Doon sa program nila dyan sa Manila. Of course, So, Jones it was Bridge. graced by, of course, yung Manila Mayor Hani Lacuna and her Vice President and other officials and several Chinoy personalities. Tapos pinakita nila yung mga fireworks and of course yung mga drone lights na Yeah, drone light welcoming 2025. Ayun. Si Yorme ba saan ba nag-ano? Yun ang hindi ko alam kung nasaan si Yorme. Kasi pero, si Yorme, traditionally, he attends these celebrations. Pero may specific spot siya sa Manila where he goes. ito, to. pakita natin sa ating Ayan, mga oh. kabroches. Yung ba yung drone? Mga fireworks. Hindi, Ito firework. yung fireworks. Ayan, so sobrang daming tao to witness the welcoming of the lunar year ng ating mga mahal na Chinese na kasama. Mga Chinoy Ayan, natin na Chinoy. kasama, yeah. Oo. Beautiful. Beautiful. And then later on, they'll show us yung yung Oh, yung drone. drone, Yan. 'di ba? Drone, Mamaya lalagay nila yung flag ng Philippines and the Chinese sa may kamay tapos in 2025. So ayan. Ayan, with that, I'd like to leave everyone with a quote to start this year, right? For this Chinese New Year, the magic in new beginnings is truly the most powerful of them all. A quote from Josiah Martin. All right, and that wraps up today's episode of Brunch. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. And I'm Angelo Castro III. We are One News, all sides, all the time.